Usually yan, nagkakaroon ng insertion yan during the bicameral. Kaya ang recipient lang yung local government. Pero ang nagpapatakbo talaga ng project, yung mga kongrehista. Nitong Lunes, Yes, Jade. isinapubliko po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. o pinangalanan po niya yung 15 contractors na nakinabang nga po doon sa pondo ng flood control projects. Ano ho ba ang reaksyon po ninyo muna doon? Alam mo, Jade, napakagandang pinag-umpisahan yan ng investigasyon ng ating presidente tungkol doon sa flood control anomalies. Mabuti na lang at na-identify ka agad kung sino yung mga contractors. Pero marami pa yan. Actually, marami pa yan. Hindi pa na-identify yung iba. At ang siguro, alam ko may strategy si Presidente dyan kung paano niya talagang para matunton talaga niya, ma-identify talaga who are the people behind it. Kasi imposibleng contractor lang ang kwan ang may sala, no? Kasama na diyan yung mga tao diyan sa implementing agency, kung flood control and DPWH, at sino yung mga politiko na talagang sila naman talaga yung kumbaga parang mastermind ng mga yan. Lalo-lalo na sila yung nagpo-produce ng pera, sila yung funding source, Kaya anyway, this will be a long campaign. At sana meron talagang ma-identify na politiko at makulong, makasuhan at makulong. Opo, Mayor, kahapon sa press conference nga ng Palasyo, sinasabi nga ni Yuse Claire Castro na kung meron pong mga reklamo, meron pong mga sumbong, or may mga komento o may nakitang anomalya sa mga flood control projects ng ating mga kababayan. Lalo na po, kayo na, banggit po kayo, diretso, isumbong kaagad kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong reaction po niya? Alam mo, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag. Hello, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag na yon, no? Kasi parang lumalabas pa na kaaway kami, Kung babasahin ko sa iyo yung binanggit ni Yusek Castro, ito yun Sabi niya, siguraduhin lamang po ninyo na ang inyong report ay may basihan para hindi masayang ang oras ng gobyerno. Sana verified at meron po talaga kayong alam. Nakakalungkot yung ganong pahayag kasi parang kami pa yata ang kaawa na kami na nga nakikipagtulungan, nagbibigay na nga ng lead. Ano ba ang mali? Ano ba ang sinasabi niyang wala kaming basihan? Unang-una, nung binanggit ko yan, last year pa, binanggit ko na yung mga anomalya na yan. Lumabas na ngayon ng mga katotohanan, no less than members of Congress admitted na may 777. May mga corruption talaga nangyayari dyan sa mga ayuda at kung ano pa, pati sa mga projects. No less than Senate si Secretary Bonoan mentioned that yung mga binanggit ko na mga sa Cat's Eye, sa mga solar lights, exorbitant ang mga cost niyan. So, nagugulat na lang ako, parang kaaway pa kami at parang nagagalit pa sila sa amin. Huwag naman sana. Kasi dito sa laban sa korupsyon, kami yung friendly force. Kami yung makakatulong sa kanila. Opo. Mayor, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ang flood control projects, ang mga mayors ay wala pong hawak. Hindi po nila ito, hindi po sila ang tagapatupad niyan ng mga proyekto na yan, kundi yung mga kongresista. Tama ho ba, Mayor? Alam mo kasi napakalaki ng cost niyan at hindi kakayanin yan ng mga local government unless talagang mataas yung kanyang revenue. Ang nangyayari dyan is ang pera galing talaga sa taas. Ang nagfapan dyan sa powerful members of Congress. Ang nagpopondo yan, nagseset aside yan. Doon pa lang sa GAA nila iseset aside. Usually yan, nagkakaroon ng insertion yan during the bicameral. Kaya ang recipient lang yung local government. Pero ang nagpapatakbo talaga ng project, yung mga kongrehista.
Pero may mga kwan din, may mga very powerful din na mga mayors o governors na nakakukuha rin ng pondo for flood control projects. Sila na rin ang nagpapatupad. But most of the time, ang nagpapatupad yan actually are the congressmen through the implementing agency, and that is DPWH. Opo, Mayor, at kamakailan din ay ibinulgar po ninyo na may mahigit 6 na po o halos 70 kongresista ba yun na involved o dawit nga sa mga kontraktor na nakakatanggap po ng mga pondo ng flood control projects. Okay, Jade, I just would state with clarity. Hindi po ako nagbanggit tungkol dun sa 67 na mga contractors sa Kongreso. Ang nagbanggit po niyan, with all due respect, si Senator Lacson, kasi I am sure na meron siyang very reliable source. Kaya, pero ang nabanggit lang niya, yung mga, syempre, yung 67 na yun, malamang, ito yung mga bago pa lang naging contractor, bago pa lang naging congressman, contractors na sila. So majority of those na na-identify sa 67, ganun ang sitwasyon. Iba pa yung naging contractor nung naging congressman. Iba rin yung mga congressman na kunwari hindi sila contractor, pero yung kanilang mga kamag-anak, sila yung contractor, yung asawa, yung anak, yung mga pinsan, sila ang contractor. Pero behind these relatives, ang talagang nagpapatakbo pa rin yung kongrehista. Opo. Mayor, para na rin maintindihan ng ating mga kababayan, paano o sa anong paraan ho ba nagsisimula yung korupsyon pagdating po dito sa flood control projects? Well, maraming paraan. Ang daming scheme yan sa flood control projects. Ang isa sa mga sources ng corruption yan, yung desiltation. Kasi nga, let us say, palalabasin nila na napakalaki nung tatanggalin na silt. Pero ang gagawin nila, during rainy season sila magdi-desiltation. Magdi-desilt pala. O napakarami yan, halos hindi maubos yan dahil tuloy-tuloy yung agos ng tubig, dala-dala rin yung silt. Isa yon. Pangalawa, yung dadayain nila yung sheet piles. Assuming na usually kasi ang sheet piles, mga 12 meters yan That's about 556 kilograms. At yung sheet piles na yan, ang cost niyan per kilogram. So ang ilalagay nila doon sa detailed unit price analysis, ang talagang presyo ng per kilogram yan is around 34 pesos. Ang gagawin ng supplier, ibebenta niya yan ng mga 39 pesos. Pero doon sa detailed unit price analysis ng DPWH, palalabasin nila ng mga 70 pesos, 74 pesos. Meron akong nalaman ng mga 90 pesos Kaya hinahanap ko nga yung detailed unit price analysis noon per kilogram. Kaya kita mo na kagad, ang laki na kagad ng markup per kilo. Ulitin ko, ang isang 12 meters na sheet pile is around 556 kilogram. Doon pa lang, makikita mo na agad, may kita na agad sila, napakalaki na. Dadayaan pa nila pagdating sa installation. Ang sabi nung technical study, ang embedment o ito yung load-bearing depth, ito yung lalim na isasalpak nila, ilulubog nila yung sheet pile, siguro sabihin natin mga 6 meters or 9 meters. Ang palalabasin lang nila, ang totoong ilalagay lang nila, mga lang siguro, ang ilulubog lang nila mga 3 meters. 3 meters lang. May mga lugar pa dun sa embankment na walang sheet piles. Hindi mo na lang mahahalata na lang kasi sesementohin na lang, walang sheet pile. Kaya pag mabibisto mo na lang yan, paghuhukayin mo, magtetest ka, o kaya pag bumagsak yung dike o bumagsak yung embankment, doon mo malalaman. Katulad yung pinadala sa aking picture, isipin mo na lang na ang nakalagay doon is dapat 6 meters ang lalim. Nagulat na lang ako na ang naiwan is 1 meter lang na sheet pile. So tinanong ko yung contractor, naputol ba yung sheet pile?
Hindi po sir, naputol yan. Hindi pwedeng maputol ang sheet pile. Bago maputol yan po, gagamit po kayo ng acetylene. Sabi niya sa akin, talaga hong 1 meter lang talaga ang nilagay nila. Yan sa lungswa na yan, sa embankment na yan. Ganyan na po nila dinadaya. Another is yung gabyon. Alam mo yung gabyon? No? This is another technology na ibabalot yung mga bato na malalaki sa isang wire mesh na 1 meter by 1 meter. Halos 1 cubic meter yan eh. So, dito sa gabyon naman, usually mga 11 layers or 10 layers, ano? Depending on the technical study. Pero ang igagabyon lang talaga nila, yung babalutin lang nila, yung first 3 layers or first 4 layers. Yung sa baba, ikuha na lang nila. Kumbaga, minsanan na lang nabalot. Ganun, para makatipid sila. Kaya makita mo, pag tinamaan ng napakalakas na current, mahuhukay yung ilalim. Diyan mo mabibisto ngayon na hindi pala maayos ang pagkakagawa ng gabyon.